Good day mga ka-idol! Update tayo sa Game 6 ng inyong semi-final matchup between Barangay Ginebra San Miguel at ng Meralco Bolt. Sa umpisa pa lang ng laban, nagkakagirian na si Sistan at Raymond Almasan at including na rin si Alain Maliksi. Ito na nga ang umpisa ng first quarter na kung saan si Chris Newsome nag-umpisa nang nag-init sa first quarter pa lang. Siyempre, sinagot din naman ito ni Stanley Pringle. At sa tagpong ito na, kumana na naman si Ralph ng 3-point shot at another 3-point shot. At ito si Scottie Thompson, kinakalabaw na rin ang depensa ng Meralco Bolts sa first quarter. 18-19 lamang ang Meralco Bolts ng isa sa second quarter. Umpisa ng second quarter, Scottie Thompson na naman. Ito, 1-on-1. Ito si Chris Newsome, Cliff Hodge rather, 37-38 lamang pa rin ang Meralco Bolts ng isa. At ito pa si Stanley Pringle sa second quarter. Christian Stan Hardinger naman. Ito yung slam dunk ni Japit Aguilar, 54-53 lamang ang Meralco Bolts ng isa sa third quarter. At pag umpisa ng fourth quarter ay umalagwa na talaga ang Meralco Bolts. Sa score na 86-81, nanalo nga ang Meralco Bolts. 4 na player ang nasa double figure. Newsome 21, Maliksi 14, Hodge 10 at Quinto 23 na siya rin ang naging best player of the game. At ang Barangay Ginebra, 4 na players din ang nasa double figure. Final score 81-86, nanalo ang Barangay Ginebra, rather ang Meralco Bolts, at pupunta sila sa Game 7 sa Batangas. At inaabangan na nga ang Game 7 kung ano ang mangyayari. At ito, isang pasabog na naman ayon nga mismo sa interview ni Commissioner Willie Marcial. 2 at 3 players daw ang posibleng magbalik sa PBA. Ito yung mga free-agent player na naglalaro ngayon sa Japan. Kamakailan nga ay iniwan nila ang PBA dahil sa paglalaro sa Japan sa rason na mas malaki or triple ang kanilang sinasahod sa Pilipinas. Pero sa ilang taong pamamalagi ng mga ito ay hindi nila nakakitaan ng magandang minuto sa nasabing liga or Japan B-League. Kaya naman ayon mismo kay Commissioner Willie Marcial, isa sa mga posibleng pangalan na magbalik sa PBA, pero hindi niya binigyan ng pangalan pa ha. Pero marami na ang nagsasabi posibleng magbalik si Ray Parks Jr. pero hindi na ito sa Tropang Giga. Ang possible destination ni Ray Parks Jr. kung magbabalik ito sa PBA ay ang Barangay Ginebra San Miguel. Bago pa nito linisan ang PBA ay naglalaro ito sa Tropang Giga, at ang Tropang Giga pa rin ang merong rights sa kanya, pero malaki ang tsansa kung sakasakali gagamitin ito ng Tropang Giga bilang trade asset. At huling naglaro nga ito si Ray Parks Jr. noong 2021 sa Japan B-League sa kupunan ng Nagoya Dolphins. At the age of 31 ay malaki na ang tsansa na magbabalik ito Pilipinas dahil na rin sa kanyang minamahal na isang content creator. Kaya inaasahan kung sakasakali man maglalaro ito sa PBA sa Barangay Ginebra at magpapalalim palalo sa Barangay Ginebra San Miguel. At isa pa sa mga posibleng magbalik PBA na player ay si Matthew Wright. At the age of 33 ay kinakailangan ni Matthew Wright na magbalik sa PBA. Pero marami ang kumukwestiyon kung magbabalik ito sa PBA ay hindi na ito maglalaro sa Phoenix, at alam natin kung saan ang destinasyon nito. 2 lang ang posibleng destinasyon nito, ang Barangay Ginebra or ang Magnolia Pambansang Manok Timplados, pero malaki ang tsansa na sa Magnolia ito mapupunta at gagamitin lang ng Phoenix ito bilang trade asset para makakuha ng future picks or mga bench player na makakatulong sa kanilang kampanya sa paparating na susunod na season. Sa huling paglalaro nito sa Japan ay dito ito naglaro sa Kyoto Hanaris na kung saan noong 2022 hanggang 2024. Pero marami ang nagsasabi posibleng balikan ni Matthew Wright
ang Japan kung hindi ito makakakita ng magandang offer sa PBA. At the age of 33, kinakailangan ni Matthew Wright na makakuha ng kanyang kampyonato ilanman o alinman sa liga na kanyang posibleng paglaruan. At napakaganda naman naging performance nito sa Japan na kung saan meron nga itong highest point na 50 points. Samantala, ito pa, si Keeper Rabena, posible na rin magbalik sa PBA matapos nga iwan nito ang NX Road Warriors noong 2021. Sa 3 taon nitong pagmamalagi sa Japan sa kupunan ng Shiga Lake Star ay napakalaki daw ng sinasahod nito na kung saan kumulang na $40,000 sa Japan. At ngayong taon nga nakakuha ito ng kampyonato sa Division 2 ng B-League. Kaya naman ito nakakuha ay dahil maganda ang naging performance ng kanyang kupunan. At dahil nga huling taon na nito ang kanyang kontrata ay malaki daw ang tsansa na magbabalik na ito sa Pilipinas at maglalaro sa PBA at malaki ang tsansa na sa tropang Giga na ito mamamalagi dahil si Jason Castro nagkakaedad na at nagkakaproblema ngayon ang tropang Giga at kinakausap na daw ng kanyang amang si Bong Rabena itong si Keeper na dito na lang manatili at maglaro sa PBA na kung saan mas mataas ang level ng paglalaro dito at hopefully makakuha sila ng kampyonato sa ilalim ni Coach Shat Reyes. Ano sa tingin nyo? Sa tatlong ito, sino ang posible na maglaro or magbalik PBA? Si Ray Parks Jr. ba? Matthew Wright or si Keeper Rabena? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagunoy Bulacan, Ronald Bersubidad, Anthony Laquialon at sa Laquialon family, Adrian Dulay, Felix Perez, Lino Procto, Ariel Guevara, Gideon Lastra, Yornel Belches. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Paki-like, paki-follow, paki-share, ganun din po sa YouTube channel ko at sa TikTok channel ko. Maraming salamat po.